Si Yahweh mapagmahal at puno ng habag. Hindi madaling magalit, ang pag-ibig ay wagas. Hindi siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, pagkalinga niya ay mamamalagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Yahweh, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Tayo lahat ay manalangin. O Diyos, naming makapangyarihan sa lahat, gumalang ng langit at lupa at pinagmula ng lahat ng bagay, maging ng aming buhay. Kami po ay sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat dahil Ikaw ang aming Diyos na mapagmahal, Ikaw ang aming Diyos na patuloy na kumakalinga sa bawat isa sa amin. Kaya po sa oras na ito, nais po namin na kayo ay papurihan, papasalamatan at sambahin namin mula sa Espiritu at sa katotohanan. Hinihingi po namin, O Diyos, na linisin mo ang aming mga musog isipan. Ugasan mo po kami na iyong banal na dugo upang maging karapat-dapat kami sa pagtawag sa iyo ng aming Ama at Panginoon. Sa aming pagsama-samang panalanginan at pakikinig ng iyong mga salita, patuloy mo pong buksan ang aming puso't isipan upang patuloy namin maunawaan ang mensahe na gusto mong ihatid sa amin sa gabing ito. Hinihiling po namin na pangunahan po ang aming pastor na siya magdadala ng mensahe. Nawa po ang mensahe nito, Panginoon, ay maging gabay namin sa aming pang-araw-araw na buhay at maging pagpapala din po kami sa mga taong nakasalamuha sa amin. Hinihiling namin na ang iyong banal na Espiritu Santo ay siyang patuloy na kumilos sa bawat isa, Panginoon, na kasama namin sa pakikinig ng aming gawain ito. Ang lahat pong ito, Panginoon, ay hinihiling namin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating pong tekstong pag-aaralan ay magmumula sa awit 145, talata 8 hanggang 14. Ito po ang sinasabi. Si Yahweh mapagmahal at puno ng habag. Hindi madaling magalit. Ang pag-ibig ay wagas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, pagkalinga niya ay namamalagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Yahweh, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalit ang tunay kang dakila't makapangyarihan. Dakila mong gaway upang matalastas ang lahat ng tao. Mabapatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Di ka bibiguin sa bawat pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat. Siya ay tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin, at sa pagkalugmok, sa panghihina, ay kanyang hahanguin. Tayo po ay sandaling manalangin. Tunay, O Diyos, na ikaw ang dakila sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito muli na kami ay makakarinig at makakatanggap ng biyaya ng iyong salita. We pray, O Father, pagka handa mo kami, O Diyos, para matanggap ang biyayang ito. At ang Banal na Espiritu ang siya magbigay sa amin ng pangunawa. Nang sa ganon, O Diyos, ay ito'y tumimo sa aming mga puso't isipan at maging gabay namin sa pang-araw-araw naming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli ay magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay aking pong pinamagatang A Life of Prayer Anchored in the Character of God. Isang buhay na mapanalangin na nakaangkla sa karakter ng ating Diyos. Ngayong gabi, nais kong magsimula sa isang simpleng tanong. Sino po sa atin ang may iniisip ngayon na hindi natin kontrolado? Maaaring para sa iba, ito ay tungkol sa pag-aaral o kinabukasan. Para sa iba, trabaho, negosyo, o pinansyal na pangangailangan. At para sa marami, kalusugan, pamilya, at seguridad ng buhay. Sa panahon natin ngayon, tumataas ang presyo ng bilihin. May uncertainty sa trabaho. May mga balita na kaguluhan sa mundo. At kahit gaano tayo kahanda, may mga bagay pa rin na hindi natin kayang kontrolin. Hindi lahat ng kaya mong i-manage, kaya mong makontrol. Kaya ang tanong natin, paano tayo mananalangin sa gitna ng ganitong realidad? Ang ating teksto ay mula sa Awit, Kabanata 145, talata 8 hanggang 14. Isang awit ni David. Ito ay isang araw ng pagpupuri o awit ng pagpupuri. Ngunit higit pa rito, ito ay paglalarawan kung sino ang Diyos. Sa panahon ni David, may digmaan, may panganib, may instability. Sa panahon natin, iba man ang anyo, pareho rin ang hamon. Ngunit ang mahalagang katotohanan, kung sino ang Diyos noon, siya rin ang Diyos ngayon. At mula dito, matututunan natin kung paano mabubuo ang ating buhay panalangin. Unang punto, we pray with confidence
because God is gracious and compassionate. Ang sinabi po, the Lord is gracious and compassionate, slow to anger, and rich in love. Hindi tayo lumalapit sa Diyos dahil tayo ay perpekto. Lumalapit tayo dahil siya ay mabuti. Siya ay mapagpala. Siya ay mahabagin. Siya ay hindi madaling magalit. Siya ay sagana sa pagmamahal. Hindi ka confident mag-pray dahil strong ka, confident ka, kasi mabuti ang Diyos. Isipin po natin ang isang magulang na pagod na galing ng trabaho, ngunit handa pa ring makinig sa kanyang anak. Hindi dahil siya ay pagod, kundi dahil mahal niya ang kanyang anak. Ganyan ang Diyos, ngunit higit pa. Sa atin, araw-araw na buhay, sa mga kabataan, kahit nagkakamali ka, pwede kang lumapit. Sa mga young professionals, kahit pressured ka, may Diyos na nakakaunawa. Sa mga magulang, kahit mabigat ang responsibilidad, may Diyos na may malasakit. Ang tanong, ang panalangin ba natin ay puno ng takot o puno ng pagtitiwala? Kaya ang ating panalangin, Panginoon, salamat dahil maaari ka naming lapitan. Lumalapit kami sa iyo hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil ikaw ay mabuti. Pangalawang punto, we pray with trust because God's kingdom is unchanging. Ang sabi, your kingdom is an everlasting kingdom. Ang mundo, pabago-bago. Ang ekonomiya, hindi sigurado. Ang sistema ay maaaring magbago. Ngunit ang kaharian ng Diyos, hindi nagbabago, hindi natitinag, at walang hanggan. Kaya hindi mo hawak ang future mo, pero hawak ka ng Diyos. Sa pagtaas ng presyo ng bilihin, sa mga pagbabago sa trabaho, marami nag-aalala. Sapat pa ba ang kita? Ano ang mangyayari bukas? Ngunit ang paalala ng salita ng Diyos, may hari na hindi nawawalan ng kapangyarihan. Kaya sa mga kabataan, ang kinabukasan mo ay nasa kamay ng Diyos. Sa mga young professionals, ang seguridad mo ay hindi lamang sa trabaho, kundi sa Diyos. Sa mga magulang, ang pamilya mo ay nasa pangangalaga ng Diyos. For reflection, ano ang bagay na pilit mong kinokontrol ngayon? Kapag ikaw ang may hawak ng lahat, ikaw din ang napapagod sa lahat. Kaya, ang dapat nating panalangin, Panginoon, isinusuko ko namin sa iyo ang mga bagay na hindi namin kontrolado. Pangatlong punto, we pray with hope because God is near and faithful. Sabi sa Bible, the Lord upholds all who fail. Ang Diyos ay hindi lamang makapangyarihan. Siya ay malapit. Siya ang sumusuporta sa mga bumabagsak. Siya ang bumabangon sa mga nadudurog. Kaya isipin natin, hindi laging agad inaayos ng Diyos ang sitwasyon mo. Pero hindi kanya iniiwan
sa gitna nito. Isang halimbawa, may mga tao na mukhang matatag sa labas. Ngunit pag-uwi, pagod na. Ngunit ang Diyos ay nakikita ang puso. Sa aplikasyon, sa kabataan, sa insecurities mo, hindi ka nag-iisa. Sa mga nagtatrabaho, sa pagod at pressure, may Diyos na kasama mo. Sa mga magulang, sa responsibilidad, may Diyos na nagbibigay lakas. For our reflection, sa gitna ng iyong pinagdadaanan, nararamdaman mo pa ba na malapit ang Diyos? Ang ating panalangin, Panginoon, salamat dahil sa bawat kahinaan namin, Ikaw ang aming lakas. Sa pagtatapos, sa bawat yugto ng buhay, may laban tayong hinaharap. Ngunit ang paalala ng awit 145, dahil siya ay mabait, maaari tayong lumapit. Dahil siya ay hari, maaari tayong magtiwala. Dahil siya ay malapit, maaari tayong umasa. Isipin natin, kapag magulo ang mundo, hindi panik ang sagot. Prayer ang sagot. Kaya ang hamon, ang panalangin ba ay bahagi lamang ng ating gawain? O ito ba ay ating buhay? Hindi lamang ba tayo lalapit kapag may problema? Kundi araw-araw dahil kilala natin siya. Inaanyayahan ko po ang bawat isa. Tayo po ay manahimik ng sandali. Isuko sa Diyos ang inyong mga alalahanin. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, salamat dahil Ikaw ay mabuti, mahabagin at tapat. Sa gitna ng aming mga alalahanin, Ikaw ang aming katiyakan. Turuan mo kaming manalangin ng may pagtitiwala at pag-asa. Sa bawat yugto ng aming buhay, ipaalala mo sa amin na Ikaw ay kasama namin. Hindi mo kami papabayaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. In final words, sa bawat hindi mo kontrolado, may Diyos kang pwedeng lapitan. Amen. Tayo po sa panalangin. Ama namin sa langit, muli kami ay lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba. We pray, O Father, that you would cleanse us by the blood of your Son, Jesus Christ, that we may be worthy to come into your presence, into your throne. Maraming salamat dahil kay Jesucristo na siyang aming katuwiran ay naging karapat-dapat kami, Panginoon, na tawagin mong mga anak mo. A privilege that we do not deserve, but because of your grace, O Lord, because of your love for us, ay nakamtan namin ito. Kaya, O Diyos, patuloy kami nagtitiwala sa iyo at dinudulog namin sa iyo lahat ng aming mga alalahanin. Salamat, O Diyos, dahil ikaw ang Diyos na madaling lapitan. Is always welcoming your children to come to you. And para, O Diyos, idulog sa iyo ang aming mga concerns, ang aming mga
panalangin. Napakabuti mo, O Diyos, dahil sa mga nakaraan ay nakita namin ang iyong kabutihan at kung paano mo, Panginoon, tinugunan ang aming mga panalangin. Katulad, O Diyos, ng natapos naming gawain sa hapay na naging matagumpay at may mga 70 na katao po, Panginoon, ang natugunan at ang kanilang mga medical, dental at legal na mga pangangailangan. We thank you, O Lord, sa lahat po ng mga ginamit mo para ito po ay maging matagumpay. Magmula po sa mga tauhan po, mga health workers, sa pangunguna po ng aming Mayor Alan De Leon, na siyang nagpadala rin po ng mga health workers na to. Sa mga doktor po, Panginoon, at sa attorney, sa mga health workers, we thank you so much, O Lord. Salamat din, O Diyos, sa mga tao na dinala mo, Panginoon, para mabigyan po sila ng karampatan na pagtingin sa kanilang mga kalagayan, sa kanilang blood pressure, sa kanilang blood sugar, and so on, Lord. We thank you. Nawa itong mga ganitong gawain ay hindi nagtatapos po, Panginoon, sa medical, dental, at legal assistance, kundi ang pinakamahalaga, O Diyos, ay ang espiritual na pwede po naming ihatid sa kanila, O Diyos, sa pamamagitan, Panginoon, ng paggamit mo sa mga anak mo, O Diyos, na nanggaling po dito sa Taytay United Methodist Church, na magpapatuloy, Panginoon, nakalingain ang mga tao na lumapit, kasama na rin ang mga pamilya nila, ang mga bata na naroon po, Panginoon. Ang mga iba na nandun pa rin sa mga paligid na maaring nagmamatsyag, nagmamasid, pero naroon na po, Panginoon, yung itinanim mo, Panginoon, na binhi. Maaring ito ay sa pamamagitan ng aming social na paghatid po, Panginoon, ng iyong kabutihan. Pero mas malalim pa roon ang pwede nila, O Diyos, na makanta na biyaya, ang biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. So we pray, O Father, patuloy po na gamitin ang iyong mga anak na siyang nagpupunta roon every Saturday po, every morning ng Saturday, sa tahanan ni Ate Norris, Panginoon, kung saan kami ay naghatid ng Bible study. Ang iba naman, sila Ate Lori, si Ate Lea at iba pa po, Irene, na naghatid naman ng mga aralin na pang Bible po, Panginoon, para sa mga bata. Para sa ganun, O Diyos, ay mabahaginan din sila ng mga aral na nanggagaling sa iyo. And then they may be introduced, O Lord, to Jesus Christ. We pray, O Father, patuloy mo po, Panginoon, na bigyan ng pagkauhaw, pananabik, pagkagutom po, Panginoon, sa iyong salita, that they may seek, O Lord, kung ano talaga ang iyong layunin sa bawat isa, lalo-lalo na sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo. So we pray, O Father, patuloy ka pong, Panginoon, na magtawag, na magpalapit ng mga tao po, Panginoon, para makarinig ng iyong salita. Kami naman po ay handang magamit mo po, Panginoon. Sa ganon, kami ang magiging boses mo. Kami ang magiging kamay, paa, puso, kaisipan to reach out to these people, O Lord. Lalong-lalo na, Panginoon, we pray as you are compassionate, may we have your compassion, Lord, for these people na hindi pa nakakakilala sa iyo. Ganon din po, Panginoon, sa iba't iba pa po naming mga gawain. Katulad po sa Del Rosario compound, maraming salamat po, Panginoon, dahil ang average po namin doon na mga nagsisidalo ay 19. Halo po ang mga
mga magulang, ang mga ate, gano'n na rin po yung mga bata, kabataan sa pangunguna po ni Ate Dory na siya nagtuturo sa mga kabataan, ako naman po sa mga may edad, mga magulang. I pray, O Father, that you would continue to nourish yung mga nag-a-attend po doon, that they may have this spiritual maturity and be equipped also that they may share your word, lalo-lalo na unang-una sa kanilang mga mahal sa buhay, sa pamilya, ang mga nagtatrabaho naman sa kanilang workplace, sa mga nag-aaral sa kanilang mga paaralan. We thank you also for yung mga existing po namin na mga care groups. Sa Esther Care Group sa Salo Restaurant. Sa Tuesday po, ang United Methodist Men and Women Care. Ang Emmanuel Care Group na nagdadaos ng kanilang care group online. Every Thursday, the Rosario Compound. Friday, Bible Study at Linda Johnson Residence. And yung Saturday, Ruth na CG, and yung nga po, Hapay na Mangga, at ang Shekinah CG. We pray, O Father, na patuloy rin po namin sana na mabuksan muli ang care group o yung extension, Panginoon, sa Creek. Dahil meron na po kayong natamnan ng mga kabataan doon na minsan ay nag-a-attend na rin dito. Nawa, O Diyos, ay muli po namin silang mahanap at kalingain, Panginoon. Nang sa ganon ay muli sila ay aming makakada upang palad makasama sa aming mga activities po rito, sa aming worship service at kung ano-ano pa pong mga gawain. Patuloy mo po, O Diyos, na gabayan ang Taytay United Methodist Church sa kanilang mga gawain po, Panginoon. Sa Sunday School ng 8 a.m., ang children sa Sunday School po, Panginoon, sa pangunguna ni Ate Eden, ang aming worship po, Panginoon. We thank you kung paano, O Diyos, pinakita mo ang iyong kadakilaan, yung katapatan mo sa patuloy namin na pagdiriwang ng 112 anniversary ng moving forward in God's faithfulness. O Diyos, sa susunod na linggo ay naroon po yung Thanksgiving Sunday namin na kung saan ay meron po kaming guest speaker na si D.S. Jestril Alvarado. We pray, O Father, sa ngayon ay puspusin mo po siya ng Banal na Espiritu sa kanyang gagawing mga preparasyon at sa kanyang ihatid na iyong mensahe para sa iyong mga anak na naririto, that we may, O Lord, be blessed by the message that you will bring sa pamamagitan ng anak mong ito na si D.S. Alvarado. Ganun na rin po, Panginoon, ang aming pasasalamat dahil ito ay paggunita ng unang linggo na kung saan bilang mga Taytay United Methodist Church na nananatiling tapat ay nagkaroon ng unang worship service dito po sa Big Chapel. Isang kapahayagan po namin ng pasasalamat sa iyo at pagpupuri, pagsamba, Panginoon. I pray, O Father, na tipunin mo ang iyong mga anak, lalo-lalo na, O Diyos, yung mga hindi namin na nakikita ng madalas dito. Dalhin niyo po sila, O Diyos, para makita nila po, Panginoon, paano patuloy ka na kumikilos sa iglesyang ito. At kung paano pinapatuloy mo, Panginoon, na patatagin ang pananampalataya ng bawat isa, nagpapalalim, O Diyos, ng iyong ng aming pagtitiwala at aming pananampalataya sa iyo. I pray, O Father, that the fellowship that we will have on the first Sunday, Thanksgiving Sunday, will be a celebration of your
faithfulness to us for 112 years and looking forward to more blessings that you will pour out to your children dito po sa Taytay United Methodist Church. We continue, O Lord, to pray na nawa, O Diyos, ay magkaroon po kami ng sarili po naming lugar na kung saan ay matatawag na amin, para sa ganon, O Diyos, ay walang makakaantala po sa aming mga gawain, dahil ito po ay amin at makakagawa po kami ng mga activities according sa schedule po, Panginoon, na walang ibang iniisip po, Panginoon, na merong mag-ookupa na ibang mga gawain from other churches, kundi, O Diyos, ay ito ay nakapaloob lamang po, Panginoon, sa mga activities ng Taytay United Methodist Church, na kung saan bubuuin mo ang iyong bayan po, Panginoon, dito sa Taytay United Methodist Church. Maraming salamat po, Panginoon, sa bawat pamilya na patuloy na nagtatapat sa iyo, kabilang ang kanilang mga magulang, mga anak, mga apo, mga kaibigan, mga kasamahan sa trabaho, mga kasamahan sa komunidad. I pray, O Father, that you will use this church so that, Lord, ay patuloy po, Panginoon, na matupad ang iyong misyon, ang iyong vision po, Panginoon, na kami ay humayo at gawing disipulo ang lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak, Banal na Espiritu. Turuan sila ng lahat ng iyong pinag-uutos, Panginoon. Bautismohan sila po, Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. At hindi mo kami iiwan po, Panginoon, hanggang sa dulo ng mundo. Maraming salamat because you have planted in our hearts, Lord, that our faith will continue from generation to generation. Nawa, O Diyos, yung mga masusunod na mga henerasyon, yung mga bata po, Panginoon, will find us faithful. Even yung mga nauna na sa amin will find us faithful, so that we may carry on, O Lord. Magpapatuloy ang iyong gawain po, Panginoon. Magpapatuloy na sumasamba, nananampalataya sa iyo. Kaya, O Diyos, patnubayan mo ang bawat isa, ang mga leaders po, Panginoon, ng council. Patuloy niyo po kalingain, bigyan ng wisdom na nanggaling sa iyo po, Panginoon. As we, Lord, make our programs for the rest of this year, from July to December. Pagkaisahin mo po kami, Panginoon, na makita yung kabuuan po, Panginoon, ng aming mga pagtutulong-tulungan, O Diyos, that we may work as one body in spite of the different committees that we have, na we would complement each other, na as one body, Lord, na merong kanya-kanyang mga functions, pero hindi nagkakahiwa-hiwalay, nang bumubuo, Panginoon, ng isang goal, ng isang purpose, and that is to be the light, O Lord, dito sa lugar nito, the light in this world, and that we may be the salt of the earth. Maraming salamat po, O Diyos, sa kabutihan mo, sa mga nasagot mong aming mga panalangin. Salamat dahil si Leslie, na anak po ni Kuya Lester, ay nakalabas na po ng hospital, na kung saan, O Lord, ay aming pinanalangin dahil po siya ay nahihirapan makatulog. Pero dahil ngayon, O Diyos, ay pinagaling mo siya, kaya ngayon ay nagtatrabaho na siyang muli. We pray, O Father, na nandun yung kaganapan po, total healing, total, Lord, total recovery po, Panginoon, na sa ganon hindi maging sagabal sa kanyang paghahanap buhay po, Panginoon. We thank you, Lord, for your continued healing
sa aming kapatid na si Ka Erning po Panginoon Leonson, kapatid na Erning Leonson. O Diyos, salamat dahil naging maganda ang response niya sa response niya sa operation niya sa puso, and even, O Lord, his recovery from high blood pressure. Patuloy mo po, O Diyos, sa kalingain si kapatid na Erning po, nang sa ganon ay makita po yung kanyang kalakasan po muli at ang kanyang kalusugan. Ganon din po ang patuloy mo po pangangalaga, kagalingan kay Ate Linda Leonson po, Panginoon. Maraming salamat dahil bagamat naroon po yung discomfort, pero you sustain her, O Lord. Salamat sa pananampalataya na patuloy na ginagawad mo kay kapatid po na Linda Leonson. Salamat dahil patuloy po naging bukas ang kanyang tahanan sa iba't ibang gawain na mga pagpupulong na pag-aaral ng iyong salita. Continue to bless her and her family. Continue to bless her household po, Panginoon. At mawala na po yung pain na kanyang nararamdaman. Lord, we continue to pray for our country. Alam mo po, Panginoon, ang nakikita ang kaguluhan sa kalsada po, Panginoon, kaninang umaga dahil po sa mga concerns ng mga mamamayan dahil po sa ginagawad po o pinaparatang na kaso ng plunder sa isa po namin na senador. I don't know, Lord, if this is a start of something else. Ikaw lang po, O Diyos, ang nakakabatid. You know, O Lord, yung uneasy na po ang mga mamamayan. Hindi na po sila komportable sa mga nangyayari sa bansa dahil po sa patuloy na korupsyon sa gobyerno, patuloy na kawalan ng serbisyong pangangailangan katulad ng pangkalusugan, pang-edukasyon, panghustisya, pangseguridad, pang-ekonomiya. There are a lot of uncertainties, O Lord, in our society. Even, Lord, the lack of faith in you. Parang nawawalan po ng pag-asang iba, nawawalan ng pananampalataya. I pray, O Father, that nawa, O Diyos, ay makita ng bawat mamamayang Pilipino ang kahalagahan, O Diyos, ng pagsisisi, to humble ourselves before you, to kneel down in front of you, Lord. Humingi kami ng kapatawaran sa iyo. Ang sakit ng aming lipunan ay hindi lamang, O Diyos, biglaan, kundi ito ay unti-unti na mula pa noon, na unti-unting nagiging sakit na nararamdaman ng lipunan. Na hindi, O Diyos, walang control, walang check and balance, parang hinahayaan na lang na mangyari. Walang pumipigil, walang sumisita, walang nagrereklamo, kundi tinatanggap na lang kung ano, O Diyos, ang mga abuse na tatanggap ng mga mamamayang Pilipino. Abuso ng kapangyarihan, lalong-lalo na yung mga nasa posisyon, sa pwesto, sa gobyerno, na kung saan dapat ay kumakalinga sa mga mamamayan, pero imbis sa kalangain,
ay naroon po ang pang-aabuso. Kaya we pray, O Father, nawa maibalik yung integrity ng mga namumuno sa gobyerno. Maibalik ang honesty. Maibalik, O Diyos, yung tinitingala talaga ng mga tao na magbibigay, O Diyos, ng kalinga, lalo-lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan. Mga serbisyong pangkalusugan sa ospital. At kung ano-ano pa, O Diyos. Kaya dinadalangin po namin, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang hari na nasa iyo ang kontrol. Katulad po ng aming panalangin, ang aming napag-aralan kanina, kung hindi namin kaya mula sa amin ang kontrol, hindi namin kaya, O Diyos, na maiayos ito dahil wala kami sa kapangyarihan. Ikaw, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, ang gagawa para maiayos ang lahat ng ito. Because you are the King, the Lord of Lords. At alam po namin, O Diyos, nakikita mo ang mga iyak ng mga mamamayan po, Panginoon. The cry of the people for your help. Salamat dahil Ikaw ang Diyos na mahabagin. You know the plight of yung mga manggagawa, na ordinaryong manggagawa na namamasukan pero ang kanilang mga kinikita ay hindi sapat. Nakikita mo po, O Diyos, ang patuloy na pagtaas ng mga utilities. Ang kuryente, sobrang taas na po. Ang tubig, ang mga gasolina, ang fuel po, Panginoon, sobra nang nagtataasan. Sometimes, Lord, yung mga tao, hindi na nila alam, O Diyos, kung anong uunahin, kung pagkain ba o utilities ba. Hindi malaman paano balansehin ang mga kinikita. Maaring bumalik kami, O Diyos, sa basic, na kung saan hindi na kami didepende sa electricity o kung ano pang mga basic na mga pangangailangan dahil po sa kakulangan at dahil po sa pagtaas sa mga bilihin. We pray, O Father, nawa ito ay makontrol. We pray, Father, na nawa yung sinasabi na maraming yaman ng Pilipino ay maibalik po sa kaban ng Pilipinas para matugunan po ang mga basic, mga pangangailangan ng mga mamayang Pilipino. Humingi po kami, O Diyos, ng iyong kahabagan. We ask for your mercy, for your compassion sa aming mga mamamayang Pilipino. We ask forgiveness also if we are not able to call upon you, na dinadala sa galit, pagre-rebelde, but we were not able to ask you na ikaw na mas makapangyarihan sa lahat ang kayang tugunan ang aming mga pangangailangan na ito. Dahil ikaw, O Diyos, ang mas may control sa lahat ng mga bagay. You are the sovereign God. And we trust in you. Maaring meron kang ipinapahabatig sa bawat isa sa amin, nawa makita po namin niyon. Magpakumbaba, make you first as our priority so that all the things that we need, O Lord, lahat yan ipagkakaloob mo. Panginoon, we pray continually for our church, the United Methodist Church, O Lord. Nawa ay patuloy na magiging matatag, na ang isinusulong ay kung ano ang nakabase sa iyong salita po, Panginoon. Na hindi po kami magko-compromise sa kung ano ang ng mga ginagawa ng mundong ito na binabaluktot ang katotohanan
para mapaayon sa kanilang mga kagustuhan, but that we may remain firm and truthful to your word. Salamat po, Panginoon, sa regional conference na kung saan kami ay magkakaroon ng sariling book of discipline na hindi po nakabase sa ibang bansa, kundi nakabase po sa konteksto ng Pilipinas. I pray sa Pilipinas na hindi, O Diyos, mapapatupad yung sinasabing LGBTQA na mga sinusulong na batas ng same-sex marriage, even in the ranks of our clergy, nawa, O Diyos, wala sa grupong ito ang mauordinahan, kundi base sa iyong salita po, Panginoon, na mga tao po, Panginoon, who are rightful at talagang, O Diyos, na matuwid sa iyong harapan, nakalugod-lugod sa iyo, na siyang gagamitin mo, Panginoon, para mangalaga ng iyong mga kawan po, O Diyos. And we pray, Father, that you may call more laborers to the field. You know, O Lord, na karamihan na po ng mga manggagawa ay nasa senior na ages na po, Panginoon, mga senior citizens. I pray, O Father, that you may call young blood, mga youth, mga young professionals, Lord, who are willing to be used by you, who will trust in you po, Panginoon, that na hindi po sila mag-aalinlangan, O Diyos, na walang kakalinga sa kanilang pamilya, but that, O Lord, once we make a step, Lord, to be used by you, pati kasama na rin ang aming pamilya, yung kakalingain. Kaya, Panginoon, I pray for more laborers in the field, Panginoon. The harvest is plentiful at malapit na po ang pagdarating ng Panginoong Hesus. Nawa, O Diyos, we may be ready, O Lord, at marami kaming mailapit sa iyo bago pa dumating ang panahon na darating na si Jesucristo. Nang sa ganon, yung iyong layunin, na iyong kagustuhan, that all will be saved, bagamat hindi po lahat, pero nawa marami po ang makarinig ng iyong salita. O Diyos, we continue to pray, Panginoon, sa lahat po ng aming mga namumuno sa UMC, magmula sa bishops, kay Bishop Rubinel Estrella, Bishop Akdal, Bishop Painit po, Panginoon. Ganon din po ang aming District Superintendent Peli de la Cruz, Analisa Cabangan, at ang iba-iba pa po mga DSS. Tulungan mo po sila sa kanilang mga pagsusulong po, Panginoon, ng mga programa para, O Diyos, magkakaisa kami as one, our pace, na sama-sama po na isinusulong ang iyong mga adhikain at ang mga goals po, Panginoon, ang iyong mission dito po sa amin sa our pace. Again, Lord, we praise you and thank you because you are the God who hears. You are the God who listens to the cries of your people. Even though, Lord, hindi pa namin nasasabi sa iyo ang aming mga panalangin, palapit pa lang kami sa iyong trono. You know them already. Kilala mo kami, O Diyos. Sa mga nakikinig na mga anak mo, O Diyos, sa live or sa Facebook po, Panginoon, sa aming prayer meeting. Kung ano man po, Panginoon, ang kanilang mga panalangin, igawad mo po, O Diyos, ang kasagutan sa kanilang mga panalangin. Maaring ito ay physically, they need healing
Heal them, O Lord, sa mga parte na nangangailangan ng kagalingan. Thank you because you are the greatest healer. Sa mga naghahanap po, Panginoon, ng hanap buhay, sa mga nangungulila, nagdadalamhati, mga nalulungkot, kaaliwan mo po, Panginoon, ang ipagkaloob mo sa kanila. Kalakasan sa mga nanlulupaypay, maaaring hindi lang physically but spiritually strengthen each one of us, lalo na, O Diyos, sa mga hamon na meron kami sa pang-araw-araw na buhay. We pray for the weather, O Lord. Nawa, O Diyos, ay hindi po namin mararanasan yung sobrang init na sinasabi sa El Nino at sa La Nina, yung sobrang malakas na mga bagyo. Spare us, O Lord, also from the big one. Dahil alam po namin, Lord, kung dumating man iyon, marami po ang magsasuffer. Maraming mawawalan ng buhay. But we pray, O Father, spare us from this big one, po Panginoon. That is our prayer. And continue, Father, to sustain us in our faith in you. Ikaw ang tanging tulong, handang tulong namin po, Panginoon. Ikaw ang laging aming tinatawagan sa lahat po ng aming mga pangangailangan sa to overcome the struggles that we face day by day. For our needs, O Lord, we thank you dahil we can call upon you. At hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. We may run to the test, pero Lord, you'll provide a way for us to escape the test and to overcome the test. Because, O Lord, you are a faithful God. You are our faithful God. And that you love us first before we love you. Salamat sa pagmamahal na yon that we don't deserve, but because of your grace, ay ibinigay niyo po sa amin. Ngayon, sa lahat po ng mga nakikinig, ating pong itaas ang ating mga kamay at ating tanggapin ang patuloy na biyaya ng Diyos Ama, ang biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, ang biyaya ng kaaliwan, kapangyarihan ng banal na Espiritu ay mapasa atin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen.